Ang katotohanan sa nangyari sa fourth prince na si Serednik ang dahilan kung bakit buhay pa rin siya at kung bakit nagtataka kung bakit litong-lito itong si Teta at ang pinakamalinaw na explanasyon tungkol sa kanyang napakadayang Nen ability. Bago ang lahat, wag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Recreation dahil dito ngay makikita na natin guys ang POV nitong si Serednik. Dito natin mawi-witness ang vision ng prinsipe na hindi nakikita ni Teta. Ang mga pangyayari na nagiging dahilan kung bakit gulong-gulo siya ngayon at hindi niya alam kung ano talaga ang tunay na nangyari. Magte-take place ang scene na ito sa mismong gabi ng banquet. Tulad ng nakita natin sa previous chapter na ang chapter 385, ito ang mismong oras na kung saan ay nagte-train sila ni Teta para masterin ang paggamit ng Zetsu. Pero tulad nga ng sabi ko sa inyo guys, ito ay ang POV naman ni Serednik. May kita natin dito na tinuturuan na naman siya ni Teta at pinipilit siyang gamitin ang kanyang Zetsu to its utmost extent na sinusunod naman ni Serednik. Dahil at this point, wala pang kaalam-alam si Serednik na tatry do rin pala siya nitong si Teta. Nabanggit dito ni Serednik na hindi daw ganon kadaling gamitin ng Zetsu since napaka-iksi pa lamang ng oras na ginagamit at nailalaan niya sa pagde-training nito. Kung hindi daw niya uunti-untiin na i-deactivate at i-turn off ang kanyang aura mula sa kanyang talampakan papunta sa kanyang ulo, ay hindi niya talaga maa-achieve ang Zetsu. Nagagawa niya yun ng dahan-dahan, pero kapag ginawa niya yun instantly sa kanyang buong katawan, hindi niya yun kaya. Kailangan daw talaga ng expertise para ma-pull off ang ganun kabilis na activation ng Zetsu. Hindi naman nagtagal once na ma-achieve na nga nitong si Serednik ang Zetsu, ang complete na pag-turn off ng lahat ng oras sa kanyang katawan ay biglang nagkaroon ng static noise, biglang nag-blurred ang kanyang paningin. At nakita niya ang vision nila ni Teta from a third person point of view na para bang nakikita niya ang kanyang sarili at itong si Teta na magkaharap. Tulad ng nakita natin guys sa chapter 385, nakita din dito ni Serednik kung paano siya nilinlang nitong si Teta. Kung paano sinabi ni Teta na meron daw something o may bagay daw sa kanyang kaliwang braso na dahilan kung bakit na i-turn off nga nitong si Serednik ang kanyang Zetsu at nakabalik siya sa state na meron ng aura ang kanyang katawan. In that very scene na nakita natin sa past chapter, pinaulit nga siya nitong si Teta dahil nga naputol ang paggamit niya ng Zetsu, kaya mare-reset na naman ang 60 minutes na paggamit niya ng Zetsu para ma-achieve ang pinapa-achieve sa kanya na feat ni Teta. Nandito din makikita natin kung paano sinabi ni Teta sa kanya na hindi daw yun unfair. Ayon kay Teta, magiging mas harsh, mas mapanlinlang pa ang ibang mga kalaban sa battlefield. Pero within that vision, hindi nagtagal nag-blurred na naman ang paningin nitong si Serednik at nakarinig na naman siya ng static noise na dahilan kung bakit naisip nito na baka daw nananaginip lang siya. Pero pagmulat niya ng kanyang mga mata, bigla nga siyang nawalan ng Zetsu, meaning bumalik na naman ang aura sa kanyang katawan. At dito nga na-realize ni Serednik na ang sinasabi ni Teta ngayon ay ang sinasabi niya previously sa nakita niyang vision kanina. Now guys, huwag kayong magulat, nagugulat itong si Serednik dahil nasa POV niya ang nakikita niya. Alam natin ang mga pangyayaring ito dahil nakita na natin to sa previous chapter. Pero para kay Serednik, para kay Teta, this is happening real time guys. Since may napansin niya itong si Serednik na para bang napaka-weird ng mga visions, tinanong niya ngayon itong si Teta kung may napapansin daw ba ito sa kanya na kakaiba, kung may napapansin din siyang kakaibang mga pangyayari sa environment. Pero it's as if hindi siya naririnig ni Teta. Nagsalita si Teta nang naaayon din sa nakita niya sa vision habang sinasabing ulitin daw nitong si Serednik ang pagpasok sa Zetsu. Kaya naman itong si Serednik dahil parang ini-snub siya nitong si Teta, tinanong niya to kung nakikinig ba to. Pero talagang hindi nagkaroon ng kahit na anong response mula kay Teta. As if para bang hindi daw sila nagkakausap ng maayos, parang naglalampasan ang kanilang mga presence. But still, even though ganun nga, hindi naman daw nagbago ang mga sinasabi ni Teta. The very exact words na sinasabi niya ngayon is the very exact words din na nakita niya sa kanyang vision. Kaya naman pumasok sa isip ni Serednik na hindi yun panaginip. That is definitely a vision of the future. But still, this is just a hypothesis para dito kay Serednik dahil hindi pa naman niya ito nakukumpirma. Nang dahil dito, biglang para bang nagising itong si Teta at nakikita na siya nitong muli. Na dahilan kung bakit tumigil nga itong si Serednik at itong explanation kung bakit in the past chapter nga ay nakita natin na biglang tumigil siya sa pagsasalita at tinanong siya ni Teta kung ano daw problema. Na sinagot ni Serednik na no, never mind. Yun pala ang katotohanan. Kaya biglang tumigil si Serednik ay bigla siyang napaisip sa nangyari. Pero ang tumatakbo sa isip nitong si Serednik,
hindi ngayon panaginip. That is definitely a vision. Pero sa nakita niyang vision, ang duration daw nun ay 10 seconds. Meaning nakikita niya ang 10 seconds in the future. Kahit may baguhin siya sa events na yun na nakita niya sa kanyang vision, hindi yun makikita ng kanyang mga kasama or ng mga tao sa paligid niya. Tanging siya ang makakakita ng mga gagawin niyang pagbabago at ang makikita na vision, ang makikita ng mga nasa paligid niya in real time ay ang nakita niya mismo sa vision. Na kung naguguluhan kayo guys, sabihin na lamang natin na sa vision nitong si Sir Redneck, hindi siya nagsalita kaya naman hindi siya kinakausap ni Teta. Pero kahit na magsalita siya in real time matapos niyang baguhin ang vision na yon, hindi yun makikita ni Teta. Sa perspective nitong si Teta ay hindi pa rin siya nagsasalita, hindi yun mababago. Tanging si Sir Redneck lamang ang makakabago ng mga bagay-bagay na magpapagulo sa sitwasyon. Pero tulad na nga ng instructions ni Teta, bumalik at nag-enter na naman si Sir Redneck sa kanyang Zetsu state. Pero sa pagkakataong ito, nagkakandak na siya ng mga experiments at iniisip niya na ng mahigpit ng napakalalim kung ano talaga ang nangyayari. Dito ay matapos niyang pumasok sa kanyang Zetsu state, inalala niya ang 10 seconds na duration na kung saan ay nakita nga niya ang vision 10 seconds into the future. Pero dito ay naalala nitong si Sir Redneck na biglang nag-blurred ng kanyang paningin, biglang may tumutunog na static noise bago niya makita ang vision na yon. Pero ang pinag-aalala din niya sa pagkakataong ito ay kung nakikita nga niya ang mga pangyayaring yon 10 seconds into the future sa isang dimensyon, sa isang POV na kung saan nakikita niya maging ang kanyang sariling katawan habang nagpo-progress ang oras sa real time na para bang habang nakikita niyang vision, patuloy pa rin ang pagtakbo ng oras sa real world, meaning napakawalang kwenta ng ability na yun dahil isasakripisyo niya ang kanyang defenseless na katawan para lamang makita ang 10 seconds into the future. Pero na-realize din naman nitong si Sir Redneck na kung tunay na ito nga yung ability niya, meaning ang 10 seconds na yun na nakikita niya into the future ay nangyayari within a blink of an eye, within a split second. Isang instantaneous na vision ng 10 seconds into the future. Meaning kahit 10 seconds na tumatakbo yun sa isip niya, hindi yun nagtitake ng time sa loob ng real world. Hindi yun real time, nangyayari yun instantaneously nang mas mabilis pa sa pagkurap ng mata. Meaning, the moment na maka-enter itong si Sir Redneck ng Zetsu, automatic makikita niya agad ang 10 seconds into the future. Matapos namang makapasok nitong si Sir Redneck sa kanyang Zetsu state, agad na naman nga niyang nakita ang 10 seconds into the future na kung saan nakikita na naman niya ang POV na kung saan nakikita niyang katawan niya habang kinakausap ito ni Teta. Matapos ang 10 seconds na yon into the future, bigla na namang nagkaroon ng static noise. Bigla na namang nag-blur ang kanyang paningin na inaakala ni Sir Redneck na since tapos na ang kanyang 10 seconds na vision into the future ay babalik na naman siya sa real time, sa real world. Pero dahil hindi niya dine-activate ang kanyang Zetsu, nagpatuloy ang kanyang vision. Ang isa sa pinagkaiba dito guys, ng 10 seconds na instantaneous na vision niya sa future, hindi siya makakagalaw doon. Pero after ng 10 seconds na instantaneous na vision na yon, magpapatuloy pa rin ang 10 seconds na vision niya into the future nang nakakagalaw ng kanyang katawan. Now, I will explain it to you guys the best and the clearest way possible na hindi nyo na kailangan pang mag-isip ng napakalalim. Kapag nangyayari ang 10 seconds na instantaneous na vision, hindi siya nakakagalaw dahil nga nangyayari yun within a blink of an eye. Mas mabilis pa sa split second. Pero kapag natapos na yun, magpapatuloy pa rin ang vision niya 10 seconds into the future habang naigagalaw niya na ang kanyang katawan dahil tumatakbo na ulit ang oras sa loob ng real world ng real time. Meaning, habang nakikita niya ang vision 10 seconds into the future, gumagalaw na din ang katawan niya sa totoong mundo na nangangahulugan na kahit gumagalaw na ang kanyang katawan na real time sa totoong mundo, hindi yun nangangahulugan na naka-deactivate na ang kanyang nen ability. Kaya niya yung gamitin simultaneously. Habang gumagalaw sa real world, pwede pa rin niyang makita ang vision na para bang nakikita niya na talaga ang future kahit na naglalakad, kahit gumagalaw, kahit kausap niya pa itong si Teta. At sa vision nga na ito ni Sir Redneck na kung saan advance nga siya ng 10 seconds into the future, nandito na guys ang parte na kung saan ay kumuha ng tasa itong si Teta para tingnan kung talagang naka-turn off na ang lahat ng senses itong si Sir Redneck, kung talagang nakafocus na siya sa paggamit niya ng Zetsu. Nakita yung lahat ni Sir Redneck, ang lahat ng sinasabi ni Teta, ang lahat ng kanyang movement, maging ang pagbasag niya ng tasa na ito. Pero hindi siya gumagalaw at nananatili pa rin talaga siya sa Zetsu state. Hanggang sa punto na pumasok na nga ang mga bodyguards para i-check kung may problema dahil nakita naman natin yun sa previous chapter, nakita natin yun sa POV nitong si Teta. Pero sinubukan na naman itong si Sir Redneck na baguhin na naman ang magiging future para i-test kung kaya niya bang baguhin talaga ang hinaharap. Sinubukan niyang hindi i-turn off ang kanyang Zetsu kahit na mabasag pa ang tasa
na makikita natin dito guys na sa chapter 385 na-cancel na nga nitong si Serednik ang kanyang Zetsu state at nagkakaroon na ng aura ang kanyang katawan na idulot yon ng disturbance ng pagpasok at ng pagbukas ng kanyang mga bodyguards ng pinto. Pero at this chapter, in this chapter na tinatalakay natin ngayon, hindi nawala ang Zetsu nitong si Serednik. May kita natin na walang aura, walang kahit na ano, at kahit nakabukas ang kanyang mga mata, hindi pa rin niya tina-turn off ang Zetsu. Iniisip niya dito na baka magbago ang magiging susunod na linya nitong si Teta, na baka purihin siya nito dahil kahit na nakabukas ang kanyang mata, kahit na napakarami ng ingay ng disturbances ay hindi pa rin siya napilitang mapa-exit sa Zetsu. Pero ang kinalabasan guys, walang nagbago. Patuloy pa rin ang sinabi nitong si Teta habang sinasabi na kasama daw sa training niya ang mga panggugulo ng kanyang sariling mga bodyguards na at this point, kung ganito siya kadaling madidistract, hindi talaga niya mamamaster ang paggamit ng Zetsu. Kaya naman dito ay nagkaroon na naman ng isa pang confirmation itong si Serednik na siya lamang ang nakakakita, siya lamang ang nakakabago ng future. Ang makikita ng lahat ng mga individuals maliban sa kanya ay ang nakita niya sa kanyang vision. Hindi yun magbabago. Isipin nyo na lang guys kung ano nakita nila originally sa future, yun talaga mangyayari. Yun ang makikita nila sa kanilang perspective. Kahit gumawa ng pagbabago itong si Serednik, hindi nila yun makita. Pero ang katotohanan na yun ay mananatili kay Serednik. Nababago niya yun nang hindi nalalaman ng kahit na sino. Kaya naman tulad ng nakita niya sa kanyang vision, ipinagpatuloy na lamang niya ang originally mga sinabi niyang salita kay Teta na para magawa niya completely ang paggamit ng Zetsu kahit na kung anong mangyari kay Teta, kahit mamatay ito, kahit na nagmamakaawa na itong tumulong at kahit na nakalupasay na ito at nagmamakaawa sa sahig ay hindi talaga siya mag-e-exit ng Zetsu. And then dito nga guys ay makikita natin na bumalik na naman ng Zetsu state itong si Serednik at nagkaroon na naman siya ng instantaneous 10-second vision into the future. Nakita niya dito kung paano gumawa ng isang ball of aura itong si Teta na ipinatama nga sa kanyang noo. Nakita natin yun guys sa previous chapter sa vision nitong si Teta. Pero ayon dito kay Serednik, iminulat niya ang kanyang mga mata na nakita din natin sa chapter na yun pero hindi daw yun nakita nitong si Teta dahil yun pala ay binago niya. Sa original na vision niya, nanatili siyang nakapikit na dahilan din guys kung bakit kahit na nagmulat pala itong si Serednik sa chapter 385 ay nabanggit nitong si Teta na hindi pa rin siya nag-e-exit ng Zetsu state na nangangahulugan na sa vision, sa perspective nitong si Teta na natiling nakapikit pa rin itong si Serednik. Hindi lang yun, sinubukan pa nitong si Serednik na kausapin nitong si Teta habang tinatanong kung ano daw ang nararamdaman nito. But of course, confirming his hypothesis na naman guys, hindi sumagot si Teta na nangangahulugan na hindi talaga niya nakikita ang mga changes na ginagawa ni Serednik. Ang nakikita niya ay ang original na mga events na nakita na ni Serednik sa future. And then nag-enter na naman itong si Serednik ng Zetsu state at hindi niya talaga ito itina-turn off. And ayon dito kay Serednik, as long as hindi niya ito i-deactivate, as long as hindi siya mag-exit ng Zetsu state ulit, kaya niya itong ipagpatuloy ng kahit na kailan niya pagustuhin. However guys, makikita natin at alam kong familiar kayo sa scene na ito at dumating na nga ang punto na kung saan ay na-confirm na ni Teta na ito na ang perfect opportunity para patayin, para i-assassinate itong si Serednik. Binunot niya na ang kanyang baril na dahilan kung bakit kinabahan itong si Serednik dahil of course, nandito na nga si Teta na may hawak-hawak na baril sa kanyang isang defenseless na katawan at wala pa nga siya sa kanyang mismong katawan in real time dahil nasa vision pa siya. And of course, litong-lito din dito si Serednik dahil bakit naman daw to gagawin ni Teta? Bakit siya nito papatayin? But the important part guys here is that hindi pa ito nangyayari real time. Vision nito ni Serednik. So there is a chance may pagkakataon pa siyang pigilan ng pangyayaring ito. Kaya naman hindi na nag-aksaya pa ng oras itong si Serednik, agad niyang dine-activate at inexitan ang kanyang Zetsu state at nakarating na nga siya sa real world, sa real time na kung saan ay tinututukan na nga siya ng baril nitong si Teta. Bago maiputok ni Teta ang baril, umiwas siya na dahilan kung bakit nakasurvive siya sa ginawang pang-a-assassinate nitong si Teta. Of course, ang nakita ni Teta ay napatay niya si Serednik. Dahil tulad nga ng binanggit ko sa inyo kanina, ang nakikita ng lahat ng individuals except kay Serednik ay ang original na pangyayari, ang original na vision nila bago pa man lamang baguhin ni Serednik ang future. Kaya yun guys ang dahilan kung bakit litong-lito itong si Teta, which explains lahat ng pangyayari na hindi pa natin naiintindihan sa chapter 385. Dito din ay habang iniisip nitong si Serednik na napakalupit, napakadaya ng kanyang ability, mas lalo pa siyang nathrill at naisip niya na napaka-interesting daw ng mga bagay-bagay, especially ang kanyang kakayahan na to. Pero after ng pagputok na yun ni Teta,
Tulad nga ng nakita ni Teta na bigla na lamang silang na-transport sa realm of sound sa mundo ng music since nasa real time na nga itong si Serednick, nasa real world na siya at hindi na naka-activate ang kanyang ability, na-capture din siya nitong si Melody sa kanyang hypnotism. At ito ang dahilan kung bakit nakita din nitong si Serednick ang napaka-beautiful na mundong ito. Nang dahil dito, naisip agad ni Serednick na hindi niya yung ability, alam niyang hindi niya yung kagagawan at gawa yun ng nen ability ng iba pang individual. Habang itong si Teta ay gulat na gulat sa nangyari at hindi alam kung saan napunta ang katawan ni Serednick na pinatay niya sa kanyang vision, ito namang si Serednick ay mas lalo pang natutuwa, mas lalo pang natitril, mas lalo pang nag-e-excite habang iniisip na napaka-interesting daw ng mundo ng Nen. Hindi nagtagal, nangyari na nga ang mga nakita natin previously sa chapter 385. Pumasok na ang mga personal bodyguards nitong si Serednick at pinagilan si Teta dahil si Teta nga ang may hawak na pistol. Pero biglang nagsalita itong si Serednick tulad din ang nakita natin sa previous chapter. Mula sa likod ni Teta, sinabi niya na kasama sa kanilang training ang nangyaring pagputok ni Teta ng baril na nakita naman natin doon na naging dahilan kung bakit gulat na gulat si Teta at naguguluhan. Alam din naman nito ni Serednick guys, pero sinasadya niya ito para paglaruan si Teta para tingnan kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Pero ayon kay Serednick, itatanong pa rin naman niya kay Teta later on kung anong motive, kung anong dahilan kung bakit gusto siya nitong patayin. And then tulad ng nangyari din sa chapter 385, dito na nga ay kinausap na siya ng kanyang mga bodyguards tungkol sa mga pangyayari, tungkol sa ginawa ng isang Nen user na biglang nakapasok sila sa realm of sound, na binanggit nga ng bodyguard niya na maaaring dulot ng performance na Melody, na dahilan kung bakit iniimbitahan nga nila si Melody na pumunta sa kanilang quarters at ang kanila pang argumento na dapat daw hindi invitation kung hindi isang summons, na kung saan ay nakita nyo naman guys ang tungkol sa bagay na yun sa previous chapter. Kaya I think hindi ko na kailangang ulit-ulitin pa yun. Matapos ang pag-alis nitong si Teta para pagpahingay nito dahil nag-collapse nga siya, naisip naman nitong si Serednick na as of now, may mas importante pa siyang bagay na kailangang pagfokusan at hindi itong si Teta. Yun ay ang idiskubre at mas lalo pang masterin ang kanyang Nen ability. Dito na na-confirm nitong si Serednick kung ano talaga ang kanyang kapangyarihan. Kaya niyang makita 10 seconds into the future instantaneously, meaning sa loob ng split seconds nang mas mabilis pa sa pagkurap ng mga mata once na makapasok siya sa Zetsu state. And after that instantaneous 10 seconds guys, makakapagpatuloy pa rin siya na makita naman ang future 10 seconds pero magagawa niya ng magalaw ang kanyang katawan in the real world nun. Meaning after the 10 seconds na nakita niya ang future instantaneously, gumagalaw ng katawan niya sa real world pero nakikita pa rin niya ang future sa kanyang isip. Na para bang it is like a parallel universe. Na actually para sa akin guys totoo nga dahil hindi naman niya magagamit ang isip niya ng sabay habang gumagalaw sa isang dimensyon at naiisip ang iba pang bagay sa ibang dimensyon naman. Hindi makakaya yun ng utak niya na pagsabayin ang dalawang actions na yun not unless nangyayari ito in a parallel universe nga ayon kay Serednick. Now guys, there is a lot of explanations here na nagpapagulo lamang sa mga readers. Pero kung papansin ninyo, napaka-informative naman ito. Pero pinadali ko na yun para sa inyo para hindi na kayo mahirapan. The only reason kung bakit humahaba ito sa iba pang mga content creators is that siguro pinipili lamang nilang talagang himay-himayin pa. Pero ang pinaka-vital information dito ay ang mga nabanggit kong yun. Pero ayon dito kay Serednick guys, kahit na ganun ka-OP, kahit ganun kadaya ang kanyang ability, walang kwenta yon kung hindi niya kayang i-activate ng napakabilis ang kanyang Zetsu. At pangalawa, kailangan din niyang malaman kung paano i-maintain ang kanyang Zetsu state no matter what. Dahil kahit gaano kadaya yon, kung hindi naman niya kayang masterin ang paggamit ng Zetsu, mawawalan niyo ng kwenta dahil yun ang pundasyon ng kanyang ability. Pero dahil din dun, naisip ni Serednick na once na makontrol niya na ang kanyang Zetsu at will, matapos niyang maperpekto ang paggamit ng Zetsu na yon, magagawa niyang madominate ang battle for succession. At hindi lang yon, magagawa din niyang sakupin ang buong mundo. Nagbigay ito ng napaka-intense na confidence sa Fourth Prince na alam naman natin na justified. Napakadaya ng kanyang ability and para dito kay Serednick na isang genius, siguradong magagamit niya ito at mayu-utilize niya ito perfectly. Now guys, I suggest na para ma-experience nyo ito ng mas maganda ng much better, balikan nyo ang chapter 385. Dito nyo maiintindihan kung gaano kagaling, kung gaano ka masterful ang ginawang pagsusulat nito ni Togashi. Nagawa niyang mabigyan ng hustisya ang napakatinding plot twist na nangyari sa chapter 385. However, para malaman natin ang susunod na chapter, ang susunod na mga pangyayari, kailangan na nating antayin ang susunod na video. Pero konting spoiler guys.
dito na magsisimula ang gagawin na pagbigay nitong si Kurapika ng mga abilities sa kanyang mga estudyante ng pasikreto nang may binabalak na mas malalim pang rason, habang ang mga bodyguards naman nitong si Benjamin ay patuloy siyang pinagmamatyagan, especially itong si Rian. Kung nakita nyo kung ano nangyari kay Sale-Sale, then surely alam nyo kung gaano ka-exciting ang mangyayari dito. Para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video na yon, siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na ang bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video na yon. Also, we have an official Facebook page, kaya naman ay suggest na i-like at i-follow nyo na din ang page na yon para hindi na kayo mahuhuli sa bawat announcement sa Hunter x Hunter series at sa aking channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.